I think we're all in agreement today that there is an education crisis. At kung hindi tayo magtutulungan para masolusyonan ang bawat issue na nagpapalala sa krisis na ito, lalong maaapektuhan ang mga kabataan at kababayan natin. Ito ang alam namin base sa ating konsultasyon at mula po sa report ng EDCOM2. Unang-una, 165,000 classrooms ang kulang ayon sa DepEd. Pero hinala din po namin na mas marami pa dito ang kakulungan. Halimbawa, mayroong mga classroom na tinayo noong 1960s na hindi pa nire-renovate. Marami din ang classrooms na ginagamit bilang evacuation center ng mga nabaha na lindol at ngayon ay sira-sira na. Marami din ang classrooms na siksikan ng mga estudyante. Ayon sa EDCOM report, 5.1 million ang aisle learner o nakaupo sa aisle ng classroom kasi wala silang silya. Hindi rin natin nabibilang sa kulang ang mga classrooms kung saan may double shift o triple shift ng mga estudyante. 165,000 ang kulang o hindi pa nagawa, pero ilang libo pa kaya ang sira, siksikan o kailangan ng mga estudyante para sa pag-shifting. Pangalawa, maraming bottleneck sa project cycle para sa paggawa ng classroom. Maraming cause of delay at mga lipas na regulasyon at tuntunin na hadlang sa paggawa ng classroom. Ayon sa EDCOM report, hindi na rin applicable ang mga standard specifications para sa classroom sa iba't ibang lugar. Isang dahilan din doon ay ang buildable space, especially sa mga syudad, at saka na din ang iba't ibang kalupaan ng iba't ibang lalawigan. Hindi pa kasama sa mahabang listahan ng bottleneck ang delay sa budget release at issue ng land ownership. Parang di naman tama na may surplus ng kondo sa Metro Manila o napakabilis sa paggawa ng kasino o nung panahon ng Pogo, parang ang bilis-bilis makagawa ng mga building pero hanggang ngayon kulang-kulang pa rin ang classroom sa buong bansa. Bakit hanggang ngayon mayroon pa ring bottleneck para sa paggawa ng classrooms? Panghuli, ayon sa EDCOM report, iba-iba rin ang presyo sa paggawa ng classroom. Yung presyo ng DepEd ay 2.5 million pesos, although aalamin natin yan sa araw na ito. Yung presyo ng DPWH umaabot ng 3.5 million pesos pataas. Bakit magkaiba ang presyo? At saan napupunta ang pera kung 847 classrooms lang ang natayo noong 2024? Yung pagwawaldas ng pera sa edukasyon dapat walang puwang sa lipunan natin. Dahil hindi lang eskwelahan ang yanakawan, kung hindi pangarap ng mga kabataan at mga pamilya na naghahangad lang na may anak silang makapagtapos. Kapag hindi ho natin mahanapan ng solusyon ng backlog ng classroom, we're looking at not just years, but decades. Siguro mahigit pa sa 5 presidente ang lilipas bago natin mahabol ang kakulungan na ito kung hindi ho natin itong mamadaliin at talagang bibigyan ng tamang pansin.